As of now, walang internet ngayon pero ilalagay ko na lang 'to sa drafts. Napaka-blessed namin kasi kahit papaano may kuryente kami, may tubig. Hopefully yung sasakyan ko ay okay naman kung saan ko siya nilipat. Hindi naman kami binaha talaga ng malala. Nalulungkot lang ako na may mga tao para i-justify yung kalokohan nilang magmina roon sa o manira ng bundok, kabundukan, kung ano-ano sinasabi. Nasa panahon na tayo na yung mga eksperto, sana mang larangan, ginagamit nila yung pagiging quote-unquote eksperto nila para sa katarantaduhan. Where in fact, hindi naman minsan yung taong nakakapag-isip, mas alam niya pa yung tama. Minsan yung mga katutubo na walang pinag-aralan, mas alam pa nila. Na yung mga bundok na yan, pinoprotektahan tayo. Yung kabundukan na yan, pinoprotektahan tayo. Alam niyo kung iisipin natin maigi, di naman gumawa ang Diyos ng pamayanan na babahain tayo. Tayo yung nag-remodel, nag-reshape ng mga ng gawa ng Diyos. Kaya tayo binabaha. Dami na nating kinongkretong lugar. O edi wala na mag-absorb sa tubig. Hindi babaha talaga. Mga halaman, pinagtatanggal natin. Hindi tayo nakapag-isip na sa mga pagkakataong malakas yung ulan, saan kaya pupunta yung tubig. Hindi natin inisip yun. Inisip natin kung saan na lang siya mawawala. Pag tumigil yung ulan, mawawala din yan. Yung mga bundok, pinagtatanggalan natin ng puno. Paano pinagtatanggalan ng puno, pinagmiminahan, pinagtatayuan ng bahay? Paano hindi siya magla-landslide? Bagamat totoo na may mga environmental na pangyayari na mangyayari ng sarili niya lang, landslides happen on their own sometimes when nature allows it. Pero majority ng mga pangyayari sa atin, kagagawan natin. Kaya sana yung mga kabundukan, hindi na dapat sirain pa. Dapat yan, damihan pa yung mga puno dyan.